Kasi naman, sa lugar nila, ang daming kalaban. Kaya naman, ang mga nilalang ng karagatan may green plan para sa kanilang kaligtasan. Alamin natin ang kanilang managed na survival skills. Ito sa Point Amazing number 2, may laban ang buwis. 1% lang ng karagatan ang nasasakop ng mga coral reefs. Pero sila ang tahanan ng nasa 25% ng marinay. Ilan lang ito sa mga pinakamalawak na ecosystem sa buong planeta na nagbibigay ng mahalagang tahanan at sustansya. At dahil sa mga nakapaligid na panganib, nagiging anting ng maraming hayop at maliliit na lagay. Minsan nga, yung coral mismo ang lumalaman ng mga biktima nila ng buhay, nakakatakot. Mabago-bago ang cycle ng mga predator at prey na mahalagang parte ng buhay sa ilalim ng dagat. At ang pagkakaroon ng mga predator ay mahalagang senyales ng isang malusog na ecosystem. Isang sistema kung saan habang buhay ang laban sa pagitan ng mga hunter at mga hinahanti. Kadalasang hindi gumagalaw ang assassin na itinuturing na pinsan ng mga jellyfish. Yan ang mga coral at siphonophores. Deadly na laso ng kanilang stinging cells na kayang pumaralisa at pumatay ng mga prey. Mukha lang harmless, pero deadly rin ang mga sea anemones na kayang patayin ang anumang hayop na lalapit dito gamit ang kanyang malalagkit na galamay. Pero tropa nila mga black photon clownfish na nakakakuha ng proteksyon laban sa ibang predator dahil nakakapagtago siya sa mga galamay ng anemones. Napabalot sila ng special mucus na pumoprotekta sa kanila sa skin ng mga galamay ng anemones. Kaya hindi sila tinatabuliko. Ginagamit din nila ang mga anemones para depensahan ang kanilang teritoryo. Hindi nila lumapit sa anemones at niyakap ng mga galamay. Yari ba ngayon? Sandali lang, tumus agad ang isda dahil nilaman ito ng buhay. Ang karagatan ay puno ng pambihirang tirahan para sa milyon-milyon na kamamanging nilalang sa dagat. Kabilang dito, ang seahorse na patayo kung lumakoy. Flexible ang mahabang liit, parang puso at may buntot na kayang bumaikot. Isa ito sa mga linis na nilalang sa karagatan. Malapit sila magtago kasi kaya nila mag-blend sa kabibig para hinapin ng mga tuloy. Maliit ng tingnan pero ang tabakaw na mga yan. Gamit ang parang straw nilang mga nguso, hinihigop at kinakain nila ng buo ang mga plankton at maliliit na muscles. 50 times sila kumain sa isang araw at kayang umubos na mahigit 3,000 brine shrimps kada araw. Ang mahigpit na kompetisyon para sa pagkain at teritoryo ay napakatindi at nagre-resulta sa kakaibang pagbabago. Ang islang ito na kakaibang itsura na master na kung paano manutresa. Siya ang crocodile fish na nagtatago sa mga buhang at anumang makakalat. Ang batik-batik ng kulay tila camouflage sa ilalim ng tubig, kaya parang invisible siya sa pangingin ng mga braso. Pero minsan, ang hunter, sarili na hapsi. May isa pa kasing predator na kayang magbago ng ano at kayang maispatan ang nagtatago crocodile fish. Ang cuttlefish. Meron siyang mahigit 20 million specialized pigment cells na kaya mag-blend sa anumang background. Dahil ang kanyang katawan parang jet na matulis lumangoy sa katubigan. Isa sa pinakamasalinong nilalang sa karagatan. Diskarte nila ang mag-camouflage para ma-ambush ng kanyang makakain. Huli ka. At ang paiba-iba niyang kulay nang aakit ng kanyang bibiktima. Pero ang magic trick, tatalaba sa tulad niyang pareho ang tactic. Kahit ang crocodile fish, hindi napapansin ang parating na cuttlefish. Napakaraming talaga ang invisible assassin sa ilalim ng karagatan. Pero wala yan sa deadliest fish in the world. Parang bato pero kayang pumatong ang stonefish. Susunod na ang top story na yan sa pagbabalik ng ating anniversary special episode sa Amazing! Baklan tapos ka na may sinaptagasaksi na! Ayan na! At number 1
sa ating listahan. Akalain mo harvest na ito, pero yung pala, yan ang stonefish na kayang pumatay. At ang isa niyang pinsan, iba naman ang paraan. Ano? Alamin natin sa kwento amazing. Number 1. Halik yung kamata! Ang mga coral reef This is the Clash ito'y 2024. teritoryo ng isang Let the stone clash cold. begin. Bukod sa kakayahang maging invisible, maglalabas ng neurotoxins ang stonefish mula sa kanyang dorsal spine. Siya ang pinaka-deadly na isda sa buong mundo. Kaya pumatay ng tao nang wala pang isang oras. Madalas na pinagkakamalang bato ang stonefish na walang talent sa pagsiswimming. Pero hindi naman kasi niya kailangan. Kaya niya manatili sa kanyang pwesto sa loob ng ilang oras hanggang sa dumating ang tamang panahon. Bulaga. Pag malapit na sa kanyang prey, agad niya itong susunggaban. Kahati ng stonefish sa bakura ang isa pang mapanganib na nilalang, ang scorpionfish. Tulad ng stonefish, kaya rin itong magtago sa mga coral. Pero di gaya ng malabato niyang pinsan, lumalapit siya sa kanyang target. Gamit ng scorpionfish ang takip ng kanyang kasal para takpan ang kanyang bibig at pag binuksan na yan, suwak ang Back isda na sa closing na! halip ng kamatayan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. Hindi lang para sa programa. Bye, Tito Dantes! Dantes! At kahit dito nagtatapos ang ating special 6th anniversary Bye, Tito Dantes! Salamat! Kaya until next week and next year, samahan niyo po ako at sama-sama pa rin tayo mag-nag-fight dito sa nag-iisa natin. Amazing!